Bro, Oniko. Yun. So parang pareho lang talaga sa ano sa ano. Yes na ba? Oh, Nagsimula ang Brad's Cafe sa isang simpleng pangarap lang namin ni Brad dati. Dahil nga sobrang hilig namin magkape ni Brad. Isa sa pinangarap namin makapagtayo ng cafe. So thanks God kasi nga kahit simpleng coffee shop lang, magpatayo tayo at ito na nga yung Brad's Cafe. Oo nga pala, bukod sa kape, syempre may pampares tayo dyan. Meron tayong mga pastries dito gaya ng brownies, cupcake, egg pie, and sa mga susunod pa magdadagdag pa tayo ng mga sweets dito para mas marami tayong pagpilian. Yun, meron tayong hot, cold, meron tayong frap, meron din tayong mga non-coffee, tapos yung coffee beans na ginagamit natin from Kalinga sa Sagada. Yan, so masasabi ko na masarap talaga. Magandang tanong yan dahil yung Oniko, nakuha natin yan, yung pangalan na yan dahil nag-iisa lang tayong lalaki sa 4 kong kapatid. So, ang tawag sa akin ng mga magulang ko, Oniko. So, doon nag-start. Bilang isang Oniko, nagsimula tayong gumawa ng content as a motorcycle adventure. So, lumilibo tayo sa iba't ibang parte dito sa bansa natin. So far, naikot na natin ang Luzon. Nakapunta tayo sa North Luzon, South Luzon, at pati sa Visayas. Yan, napasyalan na rin natin yan. And sana sa mga susunod na taon, Mindanao naman yung mapuntahan natin. So yun yung ginagawa nating content, umiikot sa Pilipinas, pinapakita ang ganda nito gamit ang motorsiklo. Oniko ay mahilig sa kape. Yun, imitahan ko po kayo dito na pumasyal din sa ating simpleng coffee shop. Sa mga followers and subscribers ni JC Motovlog, yan, pasyal po kayo dito. Located po siya dito po sa Pulilan, Bulacan. Malapit lang po kami sa mismong pinaka-munisipyo. So pwede nyo pong ipin sa Waze yung JP Rizal, Poblacion, Pulilan, Bulacan. Yun, landmark malapit sa munisipyo ng Pulilan at simbahan ng Pulilan. Brad's Cafe. Ayun. So yun, ako po si Oniko at lagi tatandaan, keep safe, ride safe. God bless. Bye-bye. Yahoo! Nagsimula yung tawagan namin na Brad kasi mag-best friend namin yan dati. Kung saan kami pumupunta. Kumbaga kami dalawa lang talaga nagre-ride dati nung hindi pa ako nag-vlog. Dahil nga simula ng pandemic, doon nag-start yung pag-vlog natin. Kumbaga, nakasanayan na namin na ganyan ang tawagan, Brad, kasi nga, best friend. Para kasing medyo may pagka-boyish yun dati. Kumbaga, komportable kami na gano'n yung tawagan. Hanggang sa dumating yung panahon, naging kami, hindi na namin nanalis. Kumbaga, parang mas okay na kami sa ganyan. Yung hindi pa masyadong pa-sweet, basta Brad, ganyan lang. Nagsimula akong mag-vlog ng wala akong idea kahit na kung paano mag-edit, paano magsalita. Nagsimula ako sa zero talaga pagdating sa pag-vlog. So syempre, pag talaga gusto mo yung mga bagay-bagay, yung mga pangarap mo, hindi pa pwedeng ganun ka lang. Kailangan magpursige ka. Pag-aralan mo kung paano makagawa ng maayos na content. So, syempre, nasa proseso naman yan, hindi naman agad-agad gagaling ka, hindi naman agad-agad makukuha mo yung pangarap mo, unti-unti. Basta ang mahalaga, kahit mabagal, umuusad ka. Yun yung pinaka-the best na part na dun. So, pagtagal ng panahon, mahahasa ka naman at mahahasa, basta gugustuhin mo, saka pag talaga nasa puso mo yung pangarap mo, yun lang ang sikreto dun. Huwag kang mapapagod. Kung may mababash sa'yo, isipin mo, bakit ba ako binabash nito? Dalawang klase kasi ang pagiging basher. Meron isang basher, pwedeng totoo yung sinasabi niya at pwede kang bigyan ka pa. Kumbaga, may basher na sabihin sa'yo, ang pangit ng quality ng video mo, sana ayusin mo. Minsan huwag kang maiinis. Pag-aralan mo rin, baka totoo yung sinasabi niya. Kasi para sa'yo din yun eh. Once na halimbawa, yung sinabi niya sa'yo na pangit, ipakita mo rin sa ibang tao ang pangalawang opinion. So pagka ganun, nasabi niya na oo nga, so pag-aralan mo na ayusin. Minsan kasi pag may mga basher, hindi natin tinatanggap, nagagalit tayo kaagad. Hindi tayo nakikinig sa kanila. Tinuturing agad natin sila na binabash tayo, pero hindi. Minsan makikinig din tayo sa kanila. At alam nyo naman yung talagang totoong bash pagka hindi na related sa content mo. Yun yung talagang kailangan marunong kayong mag-message sa mga basher. Minsan yung basher, nakakatulong din yan.
Yan, basta sumigap lang kayo. Hindi ko naman masasabi nandun tayo sa rurok ng tagumpay, pero at least kahit pa paano, gumagalaw na yung ating paggawa ng motorcycle adventure. Yan, sarap magmotor. Ganda ng Pilipinas.